Isang magandang hapon po sa lahat, mga minamahal ko San Manenyo. Ganoon din po sa lahat ng ating taga-subaybay. Ito po ang lingkod, Mayor Francis Zamora. At ito po ang ating kantuhan ngayong Lunes ng hapon. Alam ko ho na medyo nagbago ang ating schedule ngayong araw sapagkat napakarami ho nating activities kaninang umaga. At ang isang napakahalagang activity po natin ay ang pagdalaw ng ating unang ginang ng Republika ng Pilipinas na si Luis Araneta Marcos sa ating pong pamamahagi ng bigas sa ating senior citizens. Of course, this is part of our LGSF program o yung Local Government Support Fund na pondo ho ng pamahalang nasyonal na ibinaba sa mga lokal na pamahalaan. Kasama po ang lungsod ng San Juan dyan. At ang pondong ito ay ginagamit ho natin upang bumili ng bigas na ating pinapamahagi po sa ating mga senior citizens. So yan po ang video natin kanina. Kasama natin si First Lady Luis Araneta Marcos, si Rocco, ang aking anak, si Vice Mayor Angelo Cuili, pati po ang ating mga konsihal. So ito po ay merong total number of beneficiaries na 8,898 at gaya ng pinaliwanag ko ho dati, ang mga pangalan po ng beneficiaryo ay nagmula po sa inyong mga senior citizens associations. So sila po ang inilista ng inyong mga asosasyon at sila po ang pumasok sa ating mga beneficiaryo na tatanggap po ng 10 kilong bugas, na tatanggap po ng 10 kilo ng bigas every 1.5 months. So 4 times po yan for this year. So hanggang November 2026 po ay tatanggap po sila ng 10 kilong bigas. So yung second round natin ay ngayong araw na nga ho nagsimula. So for the others po na part of the 8,898 na hindi ho nabigyan ng tickets pa kanina, wag ko kayo mag-alala because starting next week ay tatapusin po natin yung balanse at yan ay mahigit 4,000 pa hong mga senior citizens. So yan po ang ating programa sa LGSF, part of the Bawat Bayan Makikinabang program ng ating pamahalang nasyonal at tayo po umasa ng bigas ito ay makakatulong po sa inyo at sa inyong mga pamilya, mga minamahal kong senior citizens ng lungsod ng San Juan. So sa ating minamahal na unang ginang, Luis Araneta Marcos, maraming salamat po sa oras na ibinigay po ninyo sa amin, sa inyo pong pagdalaw sa lungsod ng San Juan at pagsama sa ating pong naging pamamahagi ng bigas mula po sa ating pamahalang nasyonal. Sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., maraming salamat po sa inyo at sa pagmamahal na ibinibigay po ninyo sa lungsod ng San Juan, ang inyo pong lungsod, ang inyong hometown na alam ko, no, mahabang bahagi po ng inyong buhay. Dito ho kayo tumira sa San Juan nung bata pa po kayo. So next po, we will proceed. So as Metro Manila Council President at also as League of Cities of the Philippines National President, tayo po ay inatasan ng ating minamahal na unang ginang Luis Araneta Marcos na makipag-ugnayan po sa ibang mga mayors natin sa Metro Manila para po sa bigas distribution din sa kanilang mga local government units. Kaya siguro kung napapansin po ninyo, ako ay sumama kay First Lady sa Quezon City, kasama po si Mayor Joy Belmonte. At yung sa Manila po, kasama ni Mayor Isko Moreno, hindi lang po ako nakapunta noon sapagkat ako po ay nag-advance party po sa Makati naman sa Love for All ni First Lady po doon. Pati ho yung Love for All, tayo po sumusuporta. So yung pag-ikot ni First Lady po sa pamamahagi ng bigas at ang kanyang pag-ikot para sa Love for All, tayo po ay isinasama ni First Lady Luis Araneta Marcos po doon. So hindi rin ako nakapunta kasi sa Manila because ako po ay nag-advance na mismo sa Makati para po sa Love for All. At yung pangalawang distribution naman sa Maynila, ay ako naman po ay nasa General Santos City at sa Sarangani Province ng araw na yan. Ganoon pa man, bukas po we will be in Valenzuela City kay Mayor Wes Gatchalian para po sa pamamahagi ng bigas. So makita-kita po tayo dyan, Mayor Wes, at sa lahat ng mga mamamayan ng Valenzuela. So going back to our rice distribution, at tayo nga po ay nakipag-unayan sa mga kapwa nating mayor sa Metro Manila, sa schedules po sa kanilang mga lungsod. And I'm aware also that Antipolo City will be visited by the First Lady very soon. Okay? Sige po. So, let's proceed. San Juan events. Excuse me po. Ayan. So, San Juan events.
Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa lahat po ng mga minamahal natin San Juanenyo sa inyong naging suporta sa ating Wata Wata Festival 2026. Naging very, very successful po ang ating kapistahan. Punong-puno po ang ating Basaan Zone. At kita niyo naman po sa mga photos, mga videos, na sobrang punong-puno po talaga ang ating kahabaan ng Pinaglabanan Street, kung saan ito po ang dinesignate natin as our Basaan Zone. Wala hong naging problema outside the Basaan Zone. Wala tayong natanggap na anumang complaints na may nang babasa, nang bubukas sa mga sasakyan. Wala pong nangyaring ganong kaguluhan. At lahat po ay sumunod sa ating naging patakaran. At ako'y lubos na nagpapasalamat po sapagkat pinakita natin sa lahat na kaya nating magdiwang ng ating kapistahan in a responsible manner. Ito po yung responsible basaan na hindi na natin piniperwisyo yung ibang mga mamamayan na wala naman pong kagustuhan makipagbasaan sa atin. Dumaan sila sa San Juan sapagkat papasok sa trabaho, papasok sa paaralan, hindi para makipagbasaan. At yan po ang ating iniiwasan na may maperwisyong ibang mga mamamayan natin. Alam niyo ho, kahit yung mga San Juanenyo, napaperwisyo din sapagkat yung mga kababayan natin mga sa San Juan na papasok sa trabaho, papasok sa paaralan, nababasa po sila, ang kanilang mga damit, ang kanilang mga gamit, mga cellphone, mga laptop, ganoon din yung mga dumadaan, no? Nadidisgrasya yung mga gamit po nila. At ito ay pinagmumulan pa ng mga away at kaguluhan. So, yan, for this year, wala akong ganyan nangyari. Kaya maraming salamat po sa inyo. At hinatingan natin yung ating celebration day. So, meron tayong day 1, which is our street dance competition, our parade competition, and our festival queen competition. And of course, day 2 yung mismong araw ng ating basaan at seat party. At ganoon din po ang ating isinagawang Santong Tao float parade. And of course, the Fiesta Mass po noong hapon. So maraming salamat po sa inyo. Yung week before that, sunod-sunod po ating naging activities, of course, from our Mayor's Cup finals and awarding ceremonies hanggat sa ating pong concert kasama po ang Love Radio. At syempre ang AGs po ay nag-perform po sa atin. At lahat po ng ating mga naging activities, yung rap contest po natin, hip-hop dance contest, at ang ating mga iba't ibang activities po na isinagawa. Yan, of course, si Maki ay ating nakasama. Nako, sikat na sikat si Maki, lalong-lalo na sa ating kabataan. At ako'y nagpapasalamat kay Nicolas sapagkat ang aking anak na si Nick po ang nagsuggest na imbitahin si Maki sapagkat yung ganung mga edad, no, yung kaedaran ni Nick ay talagang iniidolo po si Maki at enjoy na enjoy po ang ating kabataan. Ganun din po yung mga kasing edad ko at mas matatanda pa, nag-enjoy po sa performance ni Maki. So again, to all of you, again, happy Fiesta po sa ating lahat and congratulations to everyone for a job well done. Next year ulit, galingan pa natin lalo. So every year, dapat talaga pinapalaki pa natin ito. At kung may mga bagay na dapat improve, of course, tuloy-tuloy lang po ang pag-improve natin dyan. So yan po, I posted our photos and videos. Yan kami po ni Rocco. Ganun din sila Vice Mayor Angelo at konsehal po natin. Ay nakasama natin. Of course, mga minamahal natin San Juanenyo, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating selebrasyon. At yan nga po, no? Yan ang ating Wata Wata Festival 2026. Okay, so let's proceed. Fiesta Mass, of course, nung hapon nga, no, tayo po ay nagkaroon ng isang Fiesta Mass headed by our Cardinal Advincula, of course, Archbishop of Manila, na kasama natin tuwing araw ng kapistahan. And please take note, 5th year anniversary po niya as the Archbishop of Manila. And I remember clearly in 2021 tayo po ay nandun nag-attend ng kanyang installation. At every year po siya ang ating nakakasama sa ating kapistahan. So thank you very much Cardinal Advincula for being with us. Malaking bagay po na kayo mismo ang nagpe-preside over our Fiesta Mass. Excuse me po. So next, Rocco's Rice Distribution. Kahapon po ay namahagi ang aking anak at Special Assistant to the Mayor na si Rocco Zamora ng bigas para sa ating mga mamamayan. Ito po ay mula sa kanyang puso. Ang kanyang pusong napakalaki sapagkat yung konting mga naiipon ho niya sa munting mga negosyo po niya ay pinapamahagi niya sa ating mga mamamayan. So ito po ay mula sa puso ni Rocco Zamora
Hindi po yan na pera ng gobyerno, yan po ay mula po sa puso ng aking anak. So congratulations, Rocco, for another job well done, at sa lahat po ng nakatanggap ng bigas, naway makatulong po ito sa inyo at sa inyong mga pamilya. So libo-libong San Juanenyo po ang tumanggap kahapon, at magkakaroon po yan ng mga next waves pa po sa mga darating na panahon. Okay? So, excuse me. Nako, umuulan na ho, kumukulog na. I hope hindi ho malakas ang ulan sa inyong lugar. Anong barangay po ba kayo ngayon? Pakisabi sa akin kung umuulan na dyan. Dito kasi madilim na at kumukulog dito sa may lugar ng City Hall. Kung kayo po ay taga ibang lungsod, ibang lugar, sana hindi ho masyado malakas ang ulan sa inyo. Excuse me. Okay, so tayo po ay dumalaw sa lalawigan ng Sarangani at sa lungsod po ng General Santos nung isang araw upang maghandog po ng tulong sa ating mga mamamayan na talagang apektado po ng malakas sa paglindol dito po sa Mindanao. So 7.8 magnitude po yan, napakalakas na pagyanig. At ang ating pong lungsod ng San Juan, kasama siyempre ang bawat pamilyang San Juanenyo, ay naghandog po ng tulong sa lalawigan ng Sarangani at sa lungsod po ng General Santos. So ito po sa larawan na pinapakita ngayon, yan po si Mayor Lorely Pacquiao ng General Santos City, at yan po ang cheque mula po sa pamahalaan ng lungsod ng San Juan at mula sa bawat pamilyang San Juanenyo na nakakahalagang 1 million pesos po na ating hinandog sa kanila. At may hiwalay po na 1 million pesos pa rin ho wala naman sa League of Cities of the Philippines para din po sa General Santos City. And next, ito po, si Governor Roel Pacquiao at ang kanyang Vice Governor at mga mayors po ng Sarangani. Naghandog din po tayo ng 1 million pesos mula po sa pamahalaan ng lungsod ng San Juan at mula po sa bawat pamilyang San Juanenyo. So pinapabot po nila ang kanilang taos-pusong pasasalamat po sa ating lahat sa tulong natin binigay sa kanilang lalawigan at lungsod, at personal ko pong nakita ang pinsala sa Sarangani Province at sa General Santos City sa ating pag-ikot po doon. So separate from that po, ay naghandog din ng League of Cities of the Philippines ng tulong sa Coronadal City, at yun nga yung photo kanina. If you could please go back to the photo with Mayor Pacquiao. Nandyan po rin kasama natin si Mayor Bing Arakil ng Coronadal City sa South Cotabato, at nandyan po si Mayor Lina Montilla ng Tacurong City, Sultan Kudarat naman. So sila po ay mga member cities natin sa League of Cities of the Philippines, at kami po ay nakita-kita sa General Santos City nung ako po ay dumalaw nung isang araw. Okay? Excuse me. Pasensya na po. Medyo kulang sa tulog kaya yan. Next po, in line of course with our visit to Sarangani Province, ay pumunta po tayo sa bayan ng Malapatan, isa po sa mga talagang tinamaan sa Sarangani Province. No? So yan po, makikita ninyo, yan ang kanilang public market na bagong-bago pa lang po, ngunit dahil nga po sa malakas sa paglindol ay nasira na po siya. At sa likod lang yan ay meron silang wharf na aking dinalaw din po. No? So makikita dun sa mga litrato ng wharf na biyak-biyak na po yung sahig nito. So sa sobrang lakas po ng pagyinig, no? Grabe talaga yung naging pinsala sa kanilang mga gusali, sa kanilang mga pasilidad. At alam nyo, mabuti na lang po, kinakwento nila sa akin, mabuti na lang maaga-aga nangyari yung lindol about 7:30 in the morning. Dahil yung mga mag-aaral po ay kasalukuyan nagsasagawa ng flag raising ceremony. So hindi pa sila nakakapasok mismo sa loob ng kanilang paaralan, kung kaya't hindi ganong kalaki ang bilang ng namatay. Ngunit they still had casualties but not as many kung sakaling nakapasok na nga sila sa loob ng kanilang mga paaralan. Ganon din kung nakapasok na yung mga mamamayan nila sa trabaho, mas mahirap pag-evacuate po ng libo-libong mga mamamayan kung sila po ay nasa loob na ng mga paaralan at ng mga opisina at mga gusali. So yan po sa likod, na mapapansin nyo, yan ang gusali ng Chicken House sa General Santos City naman po yan. Yan, if you will notice, no, talagang tumabingi na po yung pinaka-building na ito. At yan po ay pagpapakita kung gaano kalakas nga ang lindol na ito na
napaguho, no, niya ang mga gusali. Kung naalala niyo po yung viral video ng Jollibee na gumuho, yan, dinalo ko po yun. Ngunit na-demolish na kasi siya. So wala na doon yung pinaka-structure niya. Pero yan po, no, yun ay isang halimbawa ng isang gusali na talagang pumagsak ng dahil sa napakalakas na lindol. So tayo po ay nagpapaabot syempre ng ating pagdarasal para po sa buong Mindanao, naway makabangon po muli ang iba't ibang mga lungsod at bayan at lalawigan apektado po na malakas sa paglindol. Naway kayo po ay makabangon muli at tayo nagdarasal na tumigil na ang pagyanig. Sana ay wala na maging paglindol, hindi lamang sa Mindanao, ngunit sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sapagkat naalala ko po, noong Nobyembre, tayo po ay pumunta sa Cebu na tinamaan din po ng isang napakalakas na lindol. Ako po ay lumipad papunta ng Cebu at bumiyahe papunta ng lungsod ng Bugo sa northern part of Cebu upang tumulong din on behalf of the City of San Juan and the League of Cities of the Philippines. Pati po ang Cebu Province ay tinulungan din po natin nung panahong iyon. So sa ating lahat, lalong-lalo na sa atin sa Metro Manila, dapat natin seryosohin ang ating mga earthquake drills at alam niyo yung the big one, talagang pinaghahandaan po natin. Kinakailangan tuloy-tuloy yung pagsasanay natin. At wag nating biru-biruin ang mga earthquake drills, ang mga simulation. Let's take them seriously because you never know when the time comes. No? Kinakailangan talaga lahat po tayo handa physically and mentally and psychologically for an earthquake of that magnitude. Okay, so sige po, we'll proceed. Excuse me. Tayo po nagkaroon din ng isang pagpupulong kasama po ang National Youth Commission headed by Undersecretary Jeff Ortega. So tayo po nakipag-usap sa NYC patungkol sa mga proyekto programang ating pwedeng ipatupad para sa kabataan ng San Juan at yun po ay bagay na pinaplano na ho namin, nilalatag namin ang mga pwede natin gawin para sa ating kabataan. Next po, tayo ay nabigyan ng pagkilala sa White Party. Ito po ay isang malaking selebrasyon ng Pride Month. So nakasama natin ang organizers of course ng White Party at tayo po ay nabigyan ng award kasama ni Mayor Isko Moreno, Mayor Joy Belmonte, Mayor Imelda Calixto Rubiano bilang allies of the LGBT community sapagkat tayo nga po ay merong right to care card na dito sa lungsod ng San Juan. Ililunsad ho natin yan noong June 17 at ang makikinabang po ay ang ating mga mamamayan na nagdidesisyon kung sino sa tingin nila ang dapat kumausap sa mga doktor sa ospital pagdating ng panahon na sila po ay maaksidente o magkasakit na malupa na hindi na nila kayang ipaabot mismo ang kanilang kagustuhan medikal through the right to care card. Meron ng special instructions po doon through the QR code. So isa-scan po yung QR code, makikita po yung special power of attorney kung saan nakasaad ang mga hiling ng pasyente na ito dapat ang gawin sa kanya na medical interventions. And of course, the proxy na i-assign ng pasyenteng ito, siya po ang makikipag-ugnayan doon sa ospital sapagkat yan nga through a special power of attorney ay binibigyan ng kapangyarihan yung taong ito na makipag-ugnayan sa ospital o sa mga doktor patungkol sa mga hiling ng pasyente. So yan po ang ating right to care card dito po sa lungsod ng San Juan at marami sa ating LGBT community members po ang makikinabang po rito sapagkat they can now designate their partners as proxies so that when the time comes, they can make decisions through the special power of attorney in coordination with their proxies and of course yung hospital na papagdalan po sa kanila. So maraming salamat po sa ating LGBTQIA+ community sa pagkilalang ito na ibigay ninyo sa akin. Secretariat, let's make a video. Hawak yung paalala nila lang. Gawa tayo ng video to thank the LGBTQIA+ community. I can do it today after sapagkat gusto ho natin na dumami pa ho ang mga lungsod na magkakaroon ng ganitong klaseng programa upang makinabang po ating mga mamamayan. At umaasa po tayo na pag dumami na tayo ay pwede tayo magsagawa ng Memorandum of Agreement with the other LGUs upang yung right to care card ng San Juan
ay pwedeng kilalanin din sa ibang mga lungsod na may right to care card program din and vice versa. Yung sa kanila, kikilalanin din natin dito sa San Juan. Okay? So, kaya po ating layunin dito. Next po, TODA Cup. At of course, through the help of Ms. San Rocco Zamora, ay naisagawa po ang TODA Cup 2026 sa tulong din po ng Caring Kerry Foundation. At ito po ay liga para sa ating mga TODA drivers at mga operators para mapanatili nilang malakas ang kanilang pangangatawan at syempre para mapalakas yung samahan ng mga TODA po natin. So congratulations po sa inyo. Naway nag-enjoy kayo sa paligang ito at makakaasa po kayo sa aming suporta parati sa inyo. Next, excuse me. Ayan, napanood nyo ba yung half-court shot ko? O, di ba? Talagang sabi ko nga sa sarili ko, no? May tsamba ang buhay. Just a little background, no? Ayan na. So, panoorin nyo muna. O, yan ba yung pumasok o yan ba yung muntik pumasok? Oh! Oy! Oh! Ayan o, grabe. Alam nyo, ibang pakiramdam yan kasi that's the first time na nakashoot tayo ng half-court shot na yung ganyang setting, kumbaga, yung maraming nanonood sa isang malaking stadium, no? Yung half-court shot kasi pag tumira ka ng tumira sa isang basketball court sa isang buong araw, I'm sure merong papasok din dyan na isa. Pero yung sabihin mong ganyang opportunity na sumali ka sa isang Shooting Stars contest, no? Kasama ko si Sinoa dyan. Kami nga po ay naglaro sa Shooting Stars contest. So, ang teammate namin si Mike Phillips. So, we competed against the team of Justin Brownlee. At yun nga po. Ayan na. Oh, yun na. Oh, shoot. Tignan nyo naman. Oh! Alam nyo, ibang klase yung pakiramdam talaga nung na-shoot ko yan. Yung talagang hindi mo inaasahan pero pumasok siya. Yung unang attempt ko nga, halos pumasok na. No? Konting-konti na lang, tumalbog lang. Pero yung pangalawa, swak na swak, ringless talaga siya. So, thank you sa lahat ng nag-share. Alam nyo, sobrang nag-viral lang itong video na ito. No? Ang dami nakakuha kasi ng mga vloggers at na-i-post po nila. Yung akin nga, mamaya ko palang mapopost. No? Pero tayo nagpapasalamat sapagkat hindi parati nagkakaroon ng ganitong pagkakataon na maka-shoot mula sa half-court sa isang malaking event gaya nito. So we're very thankful to Gilas Pilipinas. Sila po ay nag-practice po dito sa ating lungsod. In fact, nakipag-ugnayan po sa atin ang Samahang Basketball ng Pilipinas para po sa open practice na ito. And I offered, of course, Phil Oil to be the venue. Welcome natin ang ating mga San Juanenyo Gilas fans at ganoon din mga Gilas fans from all over the country. Ang dami pong pumunta sa atin yan. Si Dwight Ramos andito, mga idol natin. No? Kanina si Mike Phillips, nakasama nga natin dun sa ating Shooting Stars. Yan po ang buong team ng Gilas Pilipinas, pati po si Coach Tim Cone, si Erica D ng SBP, siya po yung kausap ko para maplano po ito. No? At saka konting trivia lang po, no? Alam niyo ba sobrang meant to be itong araw na ito at yung pagkakataong ito. Sapagkat, alam nyo, pwede naman mag-practice ibang lungsod o ibang lugar ang Gilas Pilipinas. Pero dito nga po sila sa San Juan nag-practice at tayo po nakipag-ugnayan sa kanila. In fact, dapat nga magpipicture taking kami with the NOAA before the practice. Kaya lang, late po kasi nakadating si NOAA kasi meron din siyang practice sa Lasal Green Hills. So nauna muna ako magpa-picture. Tapos nung dumating ho siya, ay kailangan namin maghintay ng tapos ang practice para makapagpa-picture. So sa second round of pictures, nakasama na po siya doon. At pagkatapos nun ay kami po ay sinama doon sa Shooting Stars competition. So just imagine kung dumating si Noah on time, baka hindi na namin naabutan yung Shooting Stars competition at hindi na rin kami makasali. And because it's a Monday, usually nakaborong po ako niyan. Kung nagbarong po ako at hindi naka-red t-shirt, malamang hindi ko ma-shoot na mabuti yung bola at hindi pumasok yung tirang yan. So, minsan talaga sa buhay, may mga bagay na hindi natin pinaplano na nangyayari. At ito po, halimbawa niya. No? And look at my reaction there. Please watch this. Yung reaction na yan. No?
That's as natural as it can get, no? Talagang hindi ko makakalimutan yung pakiramdam nung na-shoot ko kasi hindi ko talaga inaasahan mapasok. Kaya nga nung una na napansin nyo, gumulong ako sa sahig, no? Yung unang tira kasi, muntik na pumasok. So alam mo yung body language na, body English, pasok na, papasok na, papasok na, Tas, kaya nahulog ako sa sahig kasi nga, pinipilit kong pumasok yung bolang yun kaya sila nag-miss. But the second shot, ayan na, kita nyo, pasok na. So again, thank you sa Gilas Pilipinas for practicing here in San Juan, sa lahat po ng nanood mula sa iba't ibang bahagi natin bansa. At sa aking anak na si Noah, maraming salamat sapagkat ito ay isang very memorable experience for all of us. Hindi parati napapanood ang Gilas sa isang open practice. So ito nga po, no? Nagawa natin yan dito sa San Juan at naway makadalo po ulit ang Gilas Pilipinas sa ating lungsod. Okay? So next, speaking about Noah at basketball, naglaro si Noah kahapon sa Barangay Santa Lucia. Best player of the game, 22 points. Meron pa siyang 5 3 points. No? So gusto ko nga extract yung video. Ayun, 24 points, 9 assists, 2 rebounds, 5 steals. Nako, Noah, congratulations sa'yo. Pasensya na, nakasabay kasi nung basketball game mo yung pag-distribute ni Kuya Rocco mo ng bigas at yung Toda Cup kahapon. No? So hindi na ako nakapanood ng live pero yung video pinapa-extract ko para mapanood ko ang iyong napakagandang laro. At sa Barangay Santa Lucia, maraming salamat sa pag-imbita kay Noah sa inyong tournament at sobrang nag-enjoy siya. I remember yung unang game niya parang 27 points. So, ang average niya halos 25.5 points. No? If 27 points nga yung unang naging game niya. So, to Noah, enjoy playing. Just keep on pushing. Keep on grinding. Sipag at syaga lang yan, Noah. Ganyan din ang pinagdaanan ko nung isa po akong atleta pa ng panong yon. So, just keep it up. Ganyan talaga. You have to go through the process. You have to strive hard. You will get better as long as you keep pushing. Okay? So, yan. Next, please. At yan na, of course, sa aking pangatlong anak, na si Nicholas. Happy birthday sa'yo. 16 years old ka na, Nick. Alam ko maraming fans si Nicholas all over San Juan. Talagang kinagigiliwan ng napakarami. So, yan po, nagdiwang kami ng kaarawan ni Nicholas. 16th birthday. Okay, happy birthday, Nick. You're now 16 years old and of course, I wish you all the best. Naway lahat ng pangarap mo sa buhay ay matupad. So, alam niyo nakakatawa kasi nag-request si Nicholas ng isang birthday salubong kasama ng mga mayor's office staff ko at ng ating city council. So, pumunta po si Vice Mayor Angelo at mga konsel po natin at ang ating mayor's office staff. Kasama rin siyempre si Kerry. So, that was the birthday salubong. Kakalanding ko lang galing Jensen yan. Sipin nyo, nag-landing ako from Jensen mga 11:15 at from the airport, takbo na ako sa District 8 kung saan nag-birthday salubong kami for Nicholas. So, yan po ang kanyang salubong. And the next day, nagkaroon po kami ng dinner naman with the family. Yan yung actual birthday po niya. At of course, I will always make time for my family. Regardless po kung gaano ka-busy tayo, gagawa tayo ng paraan upang maging present po sa mga big moments ng ating mga anak. At yan po ang aking payo sa lahat ng mga magulang. Ano? Gaano ka-busy man tayo, dapat magsumikap tayo na kumayod ng oras para po sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating asawa, hindi mga asawa, sa ating asawa, di ba? Sapagkat mahalaga po yan sa kanila dahil itong mga effort na ginagawa natin, yan ay bagay na naalala nila. And it builds their character, it builds confidence in our children. So that's very, very important as they grow up. Okay, next, ito po, announcements. Ito medyo tayo po ay may mabigat na schedule very, very soon. July 1, tayo po ay pupunta sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. I will be going to Pagadian City. Ito, babasahin ko po. Pagadian City, Oroquieta City, Ozamis City, Tangub City, and then Tulanao del Norte. So,
Yan po ay iba't ibang bahagi po ng Mindanao. Tayo po ay makikipagpulong sa ating mga LCP mayors. No? Sila po yung mga League of Cities of the Philippines mayors natin from Mindanao. So tayo po pipirman na rin ng sisterhood agreement kasama nila. We will also be meeting the governor of Misamis Occidental, si Governor Waminal, at ganoon din po si Governor Dimaporo ng Lanao del Norte. And of course, our mayors from the cities in Mindanao. So madaming lungsod pong ating dadalawin. No? So yan po, Pagadian City, Pagadian City, Oroquieta City, Ozamis City, Tangub City, and then Lanao del Norte. So makita-kita po tayo dyan sa mga darating na araw. At excited po ako na makita yung lugar. It will be my first time in these areas in Mindanao. So I'm very excited to see all of you, to meet you, to see your cities, to enjoy and experience your culture, your food, and of course your people. So I'm excited to meet all of you. So kita-kita po tayo sa mga darating na araw. Excuse me. Okay. Bukas po tayo rin ay makikisa sa Liga ng mga Barangay National Congress kung saan 7,000 mga barangay officials po mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ang magpupulong dito sa World Trade Center sa Pasay City. This will be my third National Congress na dadalohan at tayo po nagpapasalamat kay Liga ng mga Barangay National President Jessica D. Siya po ay board member ng lalawigan ng Isabela at sila po ang nag-iimbita sa akin tuwing merong LNB National Congress. So see you all tomorrow. Okay, nagkaroon din po tayo ng isang linggo ng social pension payout last week dito po sa City Hall Atrium. Muli sa mga nagtatanong po, paano mapasama sa social pension program. Ito po ay approved ng DSWD. So please coordinate with our OSCA, Office of the Senior Citizens Affairs, dito po sa lungsod ng San Juan. At isasubmit po natin sa DSWD ang inyong mga pangalan at inyong mga datos. And then we will wait further approval po na mapasama sa social pension. Okay, also, si Rocco po ay nag-attend ng ating SPES payout, ang ating special program for the employment of students. So, thank you for attending, Rocco. At pati po yung mga constituents natin, of course, sa City Hall. Everyday, napakaraming mamamayan ang dumadalaw dito sa City Hall. So, dumalaw din po si Rocco sa kanila. At yan po ang ating naging SPES payout with Rocco, representing me, of course. So, again, paalala lang po, si Rocco po ang ating special assistant to the mayor at sa ating mga tungkulin outside of San Juan ay minsan po talagang tayo lalabas at lalabas ng lungsod ng San Juan, kung kaya si Rocco po ang hahalili sa akin kapag ako naman po ay nasa labas. So, tandaan po ninyo, ako ay si Rocco ay ako. Pag may kailangan po kayo sa akin, sabihin niyo lang po kay Rocco at siguradong aabot po sa akin yan. So, huwag kayong mahiyang lumapit sa kanya pag meron kayong mga gustong paabot sa akin o sa kanya mismo. No? Very approachable siya, madaling kausapin, madaling lapitan. Yan po ay mga bagay na ililista lang po ng aming staff upang masiguro ho na matugunan agad ang inyong mga pangangailangan. Okay? So, yan po ang ating gagawin tuwing nandun po kayo sa mga events at nandun si Rocco. Pag meron kayong kailangan, lapitan nyo lang po siya. And we will write down everything to ensure that proper action will be taken immediately. Next po, isang karangalan po ang Mahalal bilang First Vice President ng ULAP. Ito po yung Union of Local Authorities of the Philippines. Ito po yung samahan ng iba't ibang mga national leagues po, yung Liga ng mga Barangay, yung ating League of Cities of the Philippines, League of Municipalities of the Philippines, League of Provinces of the Philippines. So lahat yan, may iba-ibang mga liga ho yan. Ano? At may kanya-kanya mga national presidents. So tayo po ang nahalal bilang First Vice President for Luzon ng ULAP. So to ULAP, thank you very much for the trust and confidence, and I'll see you all soon. Okay, so nung isang araw po, nagsagawa din tayo ng isang pagpupulong kasama po si Mr. John Gutierrez ng Philippine Football Association. At tayo po ay
maglulunsad ng futsal program dito po sa lungsod ng San Juan. Ang futsal po ay indoor football. Alam niyo po, ang football ay isang sikat na sport sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Pero sa Pilipinas po at sa San Juan, hindi pa siya kasing laki ng basketball. Pero maraming mahilig talaga maglaro ng football. Ngunit ang challenge din, hindi naman lahat ng lugar ay merong football field, di po ba? So, meron pong tinatawag na futsal. Ito po ay indoor football na ating pong sisimulan na sa lungsod ng San Juan this July. So, we will be making announcements regarding our futsal launch. Magpapasign na po tayo patungkol sa futsal at ang lahat ho ng gustong makiisa ay isasama natin sa training pool kung saan tuturuan po natin maglaro ng indoor football. At sa tulong po ng Philippine Sports Commission, tayo po ay maghahandog ng mga indoor football goals, no? Futsal goals ito, pati po ng mga bola sa ating mga barangay. So ito po ay ating gagawin very soon sa tulong po ng Philippine Football Association at ganun din ng ating pong Philippine Sports Commission at ng lungsod ng San Juan. Okay? Sige po. And of course, sa pamilya po ni Kapitan Jerry Goraya, muli nagpapabot po kami ng aming pakikiramay. Ako po yung personal na dumalaw sa burol po ni Cap Jerry at again, Cap Jerry was a very, very good barangay captain, an honest public servant, and of course, a supporter of our makabagong San Juan administration. At tayo nagpapasalamat sa kanyang serbisyo sa ating lungsod at sa barangay Balong Bato at sa kanyang pamilya po. At ako ay nagpapabot muli ng pakikiramay sa inyo at kung ano man ang aming may tutulong po para sa inyo, magsabi lang po kayo at nandito lang kami handang sumuporta po sa inyong pamilya. Okay, so any shout-outs? Pakibasa lang po. Paki-flash, para mabasa natin. So, yan. Arlene Magbanwa, napakasipag na ating butihing alkalde. Good health po. Alam ko po nasa mabuting kamay ang makabagong San Juan. Mabuhay po ang Zamora family. Thank you so much, Arlene. At sana nga, nakikita ninyo kung paano natin alagaan ang San Juan. So, kahit marami po tayong tungkulin sa League of Cities of the Philippines at sa Metro Manila Council, aside from being the mayor of the city of San Juan, kita nyo naman po, nandito po ako para sa inyo. Talagang pinagsasabay-sabay natin ang mga tungkulin natin, ngunit nagagampan naman po natin ang maayos. Kiara Lozada, good afternoon po, Mayor. Maraming salamat po sa pabigas and maraming salamat po. Start na po ako July 1 sa MOS. Maraming salamat po, Mayor. Ang MOS po ay ang Maintenance of Schools. So, assigned si Kiara sa ating mga public schools as one of the maintenance staff. So, pagbutihin mo at gaya ng biniling ko sa iyo, mahalin mo yung trabaho. Ang daming gusto magtrabaho sa ating pamahalaan ng San Juan. So, alagaan ninyo ang mga tungkuling binigay sa inyo. Please do not do anything that will lead to you being removed from that position dahil alam nyo, talagang ang daming gusto magtrabaho sa ating pamahalang lungsod. Ngunit hindi naman po talaga napapagbigyan ng lahat dahil limited din naman ang vacant position. So, do your very best at muli, mahalin mo ang trabaho mo, mahalin mo ang lungsod ng San Juan at ipakita mo sa lahat na ang kawani ng pamahalang lungsod ay tapat, maayos, masipag at maasahan. Okay, next please. Apple Alvarez, may tanong lang po tungkol sa libreng bigas po para sa mga senior citizen. Kapag po ba mag-asawa pareha sa senior citizen, isa lang po ang pwede makakuha o pwede po sila makakuha? Alam nyo, kailangan nyo makipag-usap sa inyong OSCA ng Barangay Batis. Kilala ko si Apple, siya ay taga Barangay Batis. So makipag-ugnayan po kayo sa OSCA ninyo dahil sila po ang nag-submit ng list po sa amin. So kung sino yung list na binigay nila, kung sino yung mga senior citizens na binigay nila sa listahan, yun po ang ating pinapamahagian. Ang mahalaga lang po sa amin ay tunay na mga tao po ang mga pangalang ito. So yan po ang pinapa-verify natin parate, to make sure that the lists are real people at again, talagang makakatanggap sila ng bigas. Meaning buhay pa ho sila, totoong merong ganun mga pangalan because ayaw natin mapasukan ng mga pangalan na hindi naman po talaga totoo. No? Walang ghost project sa San Juan, wala ring ghost senior citizen sa San Juan, di ba? Yan po ang ating sisiguraduhin dito. So, again, regarding the listings, please coordinate with your OSCA
sa inyong barangay upang masagot po ang inyong katanungan. Pero para sa amin po, no, as long as they are legitimate senior citizens, as long as they are listed by our OSCAS, yan naman po ay may papasok natin sa list of beneficiaries. Okay, Christian Meneza, Mayor still got it. Ayan, okay ba? Na-shoot natin yung half-court shot. Alam niyo, napakahirap niyan sa totoo lang. At yun, swak na swak po, ringless pa. Tignan mo naman yung reaction ko dyan na priceless. Oh, yan, grabe ka. Kahit sila Mike Phillips, sila Justin Brownlee, sila RJ Abarientos, no? Sobrang nagulat sila. Kasi, again, no? Hindi ganun kadali gawin yan. Ano? At lalo na't may pressure dahil ang daming nanonood. No? At yan. Dalawang magkasunod dyan. Yung isa, muntik na talaga. Yung pangalawa, yan, swak na. Okay, next please. Elsa Dumasig Rogelio. Good afternoon po, Mayor. Nagpapasalamat lang po ako. 1 week na ako na-confine sa San Juan Medical Center. Dahil po sa PhilHealth, malasakit, zero balance po ako. Very good. Nang dahil po yan sa inyong malasakit sa bayan ng San Juan. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo. God bless always. Yan, nakakatuwa po na galing sa inyo mismo na nakakaranas po tayo ng zero balance billing ngayon at naway gumaling kayo agad ka Elsa at good news po sa lahat. No? As I mentioned already, padating na po ang ating kauna-unahang MRI dito po sa San Juan Medical Center at ang atin pong magiging bagong CT scan din po. So umaandar na po ang procurement process. Medyo maproseso lang po talaga siya because there is really a procurement process that we have to follow. Pero once that is done, ay yan po, may tatayo na natin at mapapakinabangan syempre ang ating MRI facility at ganoon din ang ating bagong CT scan. Okay, get well soon ka, Elsa. So, yan, sana paki-cut yun as mga testimonials no, nung nararanasan nila sa San Juan Medical Center. Alpha Teodosio, shout out po Mayor. Yes, Alpha, maraming salamat sa pagpapanood. At kay Kian Planas, good afternoon po Mayor. Pa-shoutout naman po. Yes, Kian, kamusta ka? Are you in Barangay 11 now? Or nasa trabaho ka ba? So, ako'y bumabati sa iyo. Clarissa Fajardo, hello po Mayor. Thank you so much po sa bigas. Walang anuman po. Alam niyo naman po, ang bigas talaga napakahalaga sa ating lahat. No? Bawat pamilyang San Juanenyo, bawat pamilyang Pilipino, talaga ang bigas po ang hinahanap-hanap natin sa ating mga lamesa, sa ating mga tahanan. So, dyan po tayo nakafocus po talaga. Beth Mercado, Steph Curry lang po, Mayor. God bless po sa patuloy na paglilingkod at pagmamahal sa mamamayan ng San Juan. Thanks so much, Beth. Ako, tsamba lang. Elizabeth Bagao, mayroon salamat po. Naopera na po ang asawa ko sa cataract sa inyong project. Salamat po ng marami. Ako po, yan po ay project ni Rocco in partnership with PhilHealth and Health Cube. So, sa lahat ho ng gustong humabol pa sa libreng pagpapaopera ng katarata, makipag-ugnayan lang po sa aking tanggapan. Yan po ay sa pagsusumikap po ng aking anak na si Rocco Zamora, libreng cataract operation po in coordination with PhilHealth and Health Cube. So, for everyone who's interested, please coordinate with my office para ho may sunod na ho namin kayo. Next, please. Meron pa ba? Wala na. Okay, so just in case meron kayong mga issues and concerns, mag-comment lang po dito sa Facebook natin or di kaya makipag-ugnayan sa ating hotline, ang Mayor's Office hotline po natin. At ganun din, ang aking Mayor's Office ay open physically for you. Yan po ay Mondays to Fridays, 7 a.m. to 4 p.m. Bukas po ang tanggapan para sa inyo. So if you wish to call, you may contact us through 137-135, local 114, o di kaya sa 0956-529-7286. Sa inyo lahat, maraming salamat po sa pagpapanood ating Facebook Live. Ito po ang ating kwentuhan sa araw na ito. Magkita-kita po tayo sa susunod nating kwentuhan. Maraming salamat. Mabuhay po ang ating makabagong San Juan.